Unsay nahitabo kanimo? Tanong ng binata na ibig sabihin ay kung ano ang nangyayari dito. Bakit ka umiiyak? Nalilitong wika ulit nito. Stop buying all those things. Pakiramdam ko ay isa akong hindi na niya maituloy ang sasabihin. For goodness sake, Lian, I can afford to buy all these things. Hindi ito makakabawa sa pera ko. 10 doble ng halaga ng mga ito ang binibili ko sa ibang mga babae. Sa mga naging girlfriends ko. At walang nagrereklamo. Paliwanag ng binata. Napilit hinihinaan ang boses at gusto pa sanang idagdag na mentras mas mahal ang binibili niya. Ay gusto ng mga dating babae niya. Hindi ako ang ibang babae at hindi mo ako girlfriend. Giit ng dalaga na pinahid ng likod ng palad ang mga mata. Dumukot ng panyo si Gino at iniabot dito. At kahit mo ako girlfriend, hindi ako magpapabili o tatanggap mula sa iyo ng mga ganito. Ibinalik ang panyo sa binata matapos gamitin ito. Na-amuse si Gino sa kanya. Pinagtitinginan sila ng mga naroon na parang mga honeymooners na nagtatampuhan. Hinahangaan ko ang dignidad mo, sweetheart. Kung bakit siya gumamit ng endearment ay hindi pa rin niya napansin. Really, Lian. Pero sa sandaling ito, kailangan mo ng tulong ko. At kung paanong hindi mo nais na basta na kitang iiwan dito sa Davao. Tinatanaw kong malaking utang na loob ang ginagawa mo sa akin. Pero wag naman iyong labis akong mapahiya. But you needed all these things. These are all necessities. Pilit ng binata. Siguro ang mga pinaglumaan na lang ng kapatid mo. Baka pwede niyang ipahiram sa akin. Halos magkasinlaki lang naman kami. Sige pa rin katwira ng dalaga. You're being ridiculous. Sige, kung makakaluwag sa dibdib mo, ay bayaran mo sa akin ang mga ginasta ko kapag magaling ka na. Ani ni Gino na gusto nang maubusan ng pasensya. Paano kung hindi ko pala kayang magbayan? Kinilang ganing maong mahal na kaayo. Isinuklay ng binata ang mga daliri niya sa buhok. Luminga sa paligid. Bago muling binalingan ang sumisinghot na dalaga. You know what? Kung alam ko lang na ganyan kakahirap kausap, gihulog na lang kita unta sa dagat. Sa kabila ng lahat ay napangiti si Lian. Bagaman biro ang sinabi ni Gino, ay sinabi ito nagigil sa kanya. Hindi niya akalaing ganito ito kabihasa sa pagbili ng mga gamit pambabae. Kung sa bagay, ay sinabi naman talaga nitong namimili ito para sa mga naging girlfriends nito. Nagulat pa siya nang hawakan siya nito sa kamay at hilahin. Lalabas na ba tayo? Aniya na medyo nakahinga ng maluwag. Bibili tayo ng sandalyas mo, rubber shoes, o whatever. Alangan naman magpaakad siya sa nabili natin. What's wrong with my shoes? Sandaling huminto sa paglakad si Gino at hinarap siya. Another word of protest, Lian. Isang-isa na lang at bubuhati na kita sa dami ng mga tao rito. At doon kita ibabagsak sa shoe section. Pabulong na bulyaw nito. Hindi na kumibo ang dalaga na atubiling sumunod. Pagkatapos nilang mamili, ay nananghalian sila sa isang kilalang restaurant doon. Gino, anong sasabihin ng kapatid mo kung kasama ninyo akong uuwi sa inyo? Nag-aalalang tanong ng dalaga habang nilalaro ng chicken niya ang gravy. Ang sabi mo ay magkamukha kami ng kapatid ko. She'll welcome you just as well. Kanina, naisip kong magpahatid na lang sa kung saan ako dapat humingi ng tulong. Like government hospitals or organizations. Pero, kalimutan mo na iyon, Lian.
Mananatili ka sa bahay hanggang sa mamanumbalik ang isip mo o kung hanggang kailan mo gusto. And that's final. Naroon pa rin ang agam-agam sa dibdib ng dalaga, pero minabuting wag nang kumipo. Pagkatapos kumain, ay bumalik sila sa daungan kasama nila si Lani, pauwi sakay ng lansya ni Gino. Ilang oras ang biyahe natin? Nahihiyang tanong ni Lian. Mga 2 oras. Pagkatapos ay 20 minutes patungong farm. Nakangating sagot ni Lani. 4:00 pasado na nang sapitin nila ang destinasyon. Mula sa daungan ay naroon ang 4-wheel drive pickup ni Gino na siya ring sinakyan ni Lani. Mga ilang minutong biyahe na puro niyog at baybay dagat ang nakikita ni Lian ay sinapit na nila ang farm ng mga Venson. Malaki at maganda ang bahay. Mahusay ang pagkadesenyo. Bagay sa kapaligiran na puno ng mga puno at sari-saring prutas na karaniwang ay sa Mindanao lang nakikita. Maluwang ang kabahayan at panlalaki ang atmosphere. Isang may kataba ang babae ang sumalubong sa kanila. Siya ba ang bisita natin? Nakangiting bati nito na ang mga mata ay kay Lian nakatuon. Siya nga pala Manang Lucia, ang itinawag ni Ronald sa akin kaninang umaga. Siya si Lian. Lian, si Manang Lucia. Pagpapakilala ni Lani. Kaninang matanaw ko kayong bumaba ng pick-up. Ang buong akala ko ay si Jessica. Bulalas ni Manang Lucia. Makahulugang ngiti lamang isinagot ni Lani. Gustong magtanong ni Lian kung sino si Jessica. Manang, pakidala ito sa itaas. Itinuro ang mga pinamili ni na Gio at Lian. Ibigay ninyo ang kwarto sa pagitan namin ni Gino. Walang anumang dinampot ng matanda ang mga shopping bags at tinungo ang hagdan. Anong inihanda ninyo? Pahabol ni Lani. Ang paborito ng kapatid mo. Inihaw na isda at pusit at tinulang manok. Tuloy-tuloy nang pumanhik ito. Binalingan ni Lani si Lian. Alaga ni Manang Lucia si Gino. Walang maling ginawa si Gino para kay Manang Lucia. Nakangiting kwento ni Lani. Ang mga magulang ninyo. Naunang namatay ang mama 4 years ago. After 2 years, sumunod ang papa. Bahay ni Gino ito. Ang bahay namin ni Ronald ay sa Davao. Pag nasa dagat si Ron, ay dito ako. Lagi siya sa dagat. Iyon na ang trabaho niya nang makilala ko siya. Pero tatapusin lang niya ang kontrata at pipermi na siya. 3 buwang mahigit na lang ang ipinaghihintay ko. Anyway, may negosyo namang naiwan sa kanya ang mga magulang niya. Ayaw niyang maiwan akong laging nag-iisang ganitong magdadalawang buwan na ang nasa tiyan ko. Naroon ang kislap sa mga mata nito habang hinihimas ang tiyan. Oh, congratulations. Bati ni Lian na sinundan ng tingin ni Lani. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang mula sa kusina ay sumungaw si Gino. Eating time, ladies. Matagal bago nakatulog si Lian. Maganda. Malaki at komportable ang silid na ibinigay sa kanya. Pero nanatili siyang gising. Hanggang kailan siya sa bahay na ito? Hanggang kailan siya kakandilihin ng magkapatid? Sino ba siya? Nakatulugan na niya ang ganoong mga katanungan sa sarili. Sandali na siya nakaidlip at muling nanaginip. 2 lalaking walang mukha. Tinatawag siya. Tumatakbo siya. Sumisigaw. Tumatakbo. Lian! Gising, Lian! Si Gino ang marahang niyuyugyug ang mga balikat ng dalaga. Ha? Naalimpungatang usal ng dalaga. Pawis na pawis ang noo. Gino? Nanaginip ka, Lian.
Hindi uling makapagsalita ang dalaga na nakatitig lang sa kaharap. Tumayo ang binata at lumabas ng silid. Nang bumalik ay may dalang isang basong tubig. Inumin mo ito. Nangalahati ang laman ng baso. Nang iabot ulit ni Lian ang baso kay Gino. Salamat. Naupo siya sa higaan at nagkahalukip-kip. Ano ang napanaginipan mo, Lian? Marahang tanong ng binata. Tulad din noong nasa barko tayo, Gino. Dalawang lalaking walang mukha. Aniya sa nananginginig pang boses. Tinatawag nila ako. Hindi ko maisip kung anong tinatawag nila sa akin. Sandaling pumikit ang dalaga. Maaaring mga mahal mo sa buhay ang mga napaniginipan mong lagi. Sagot ng binata. Maaaring ang isa ay tulad ng sinabi ko sa iyo, na baka siya ang nagbigay ng singsing. Ang isa naman ay maaaring kapatid mo, o di kaya ang ama mo. Ama? Sukat doon ay biglang pumikit ang dalaga. Parang gustong umikot ang kapaligiran niya. Mahigpit ang pagkakadaklot niya ng kumot na nakatakip sa kalahati ng katawan niya. Lian, bakit? Anong nangyayari? Hinawakan ni Gino ang palad ng dalaga. Ilang segundo rin ang muling lumipas bago muling nagmulat ng mga mata si Lian at sumagot. Parang may gusto akong maalala na hindi ko maisip. At muling umiling ito. Huminga ng malalim ang binata. Tumayo. Matulog ka na ulit, Lian. Bukas ay pupunta tayo ng Davao sa kilala kong doktor. Marahan itong inihiga ulit ang dalaga. Salamat, Gino. Pinatay ng binata ang ilaw bago tuluyang lumabas. Sa mga nagkakaroon ng head injuries ay common ang mga pandaliang pagkawala ng memorya, sabi ng doktor. Maaaring unti-unti ay maalala mo ang lahat. Maaari ding biglang manumbalik at maaari din namang hindi na. Patuloy ng doktor. Nagkatinginan sina Gio at Lian. Ano ang sanhi ng total memory loss, Tony? Ani ni Gino. Maraming dahilan. Isa na rito ay iyong ayaw mismo ng katawang alalahanin ang nakaraan. Ginagawa niya ito subconsciously. Bakit gagawin iyon ng may katawan? Hindi siya aware na ginagawa niya iyon. Maaaring may bahagi ng nakaraan na hindi niya gustong maalala. Ginagamit niyang retreat ang pagkalimot. Sumandan ang doktor sa upuan at pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. May nabasa akong ganyan, friend. More on psychoneurosis, sagot ni Gino. Right. Sa lahat ng kaso, usually na ang pinakamadali itong gamutin. Anyway, possibilities lang ang mga iyon. Anong malay natin kung bukas o makalawa ay muling manumbalik ang memorya ng pasyente? Or maybe never. Si Lian na noon lang ang nagsalita. Naroon ang lungkot sa tinig nito. Let's be positive. Maari kayong magtungo sa lugar kung saan ay may kaugnayan sa pasyente. Makakatulong iyon upang maaari siyang makaalalang muli. Muli nitong sinulyapan si Lian. Tinanggal ko na ang natuyong mga stitches. Hindi makababawas sa magandang mukha. Thank you, Tony. And send the bill. Tumayo si Gino at kinamayan ang kaibigan. Nasa lansya na sila nang muling magsalita si Lian. Anong lihim mayroon ang pagkatao ko, Gino? At hindi ko makaalala. Naroon ang paghihinagpi sa tinig nito. Kahit magtungo tayo sa Cebu ulit, Lian, ay gagawin ko kung gusto mo. At kung tama naman ang sapantahan ni Tony, hindi ka makakawala na tulungan iyan, malibang gugustuhin mo.
At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.